insurance doon pays as much as 91% ng gastusin. But that is as of 2019 naman. And remember, 2019 na aprubahan yung ating USC law, RA 11223. At dahil sa USC law na yon, bukod sa lahat na ng Filipino miyembro, nakalagay din doon na dapat nga ang PhilHealth ay mag-develop pa ng iba't ibang benefits, and of course, to make sure na protected yung ating mga members. So hopefully, no, 23, 24, medyo bumaba na to. Meaning, medyo bababa na yung ating out-of-pocket. But as of now, yan po yung latest report na nakuha namin kung gaano ba kalaki ang binabayaran natin from our own pocket. This is the total health expenditures. Ano ba itong total health expenditures? Ito lamang po yung pinagsama-samang gastos ng gobyerno with regards to health. Pwede yung mga pagkaka-hospital, pwede yung mga infra, mga hospital, mga ambulances, and other health-related na mga gastusin. 2020, 5.7, umakyat siya, no? Ng 2021, 6.3, and bumaba siya ng 2022. Dahil siguro during this time, medyo mataas pa rin yung ating COVID mga patients, no? Kaya medyo malaki pa talaga yung ginagastos natin. Remember sa COVID, no? Noong mga unang buwan na wala pa kaming COVID package, ang PhilHealth nagbabayad na as much as more than 2 million. Bakit? Kasi nga wala pa kaming benefits for COVID. Bago, di ba? Bago siya, so we pay. However big is the total bill. Kaya malaki yung ating gastos. But after a few months na nakagather na kami ng mga data from hospitals, nag-door na kami ngayon ng COVID benefit package. Now, we only pay as much as 700 plus thousand sa mga critical COVID patients natin.